Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe na pwedeng-pwede nating iahin sa nalalapit na Kapaskuhan. Ngayon po, i-share ko po sa inyo kung paano kung magluto ng napakasarap na ribs beef caldereta. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Ayan, ipagluluto ko po kayo o ipakikita ko sa inyo kung paano ko magluto ng version ko na kaldereta. Ito po ay 2 kilos na beef ng baka. Yung beef ng baka, ribs ng baka. Hiniwa ko lang po iyan ng, ayan, ganyang kalalaki. At ito po ay, gusto ko po kasi yung medyo may taba-taba. Pero kung ayaw nyo ng may taba, meron din naman pong ribs ng baka na walang taba. Ito po ay minarinate ko sa half cup na soy sauce, 1 tablespoon pamintang pino, at 5 pirasong kalamansi. Siguro minarinate ko to ng 1 oras habang nagpi-prepare ng iba pang ingredient. 2 patatas, 2 carrots, 2 bell pepper, 1 green at saka 1 red para po maganda sa colorful. Half cup na sarsa ni Mang. Okay, alam nyo na po yun. 200 grams, nakalimutan ko, 200 grams na tomato sauce, 1 cup na ketchup o tomato ketchup. Kahit po anong ketchup, pwede. Ito pong aking gamit ay banana ketchup. 1 malaking liver spread, 8 butil na bawang, 2 sibuyas. Ito po yung ating sili. Siyempre po, pag sinabing kaldereta, maanghang po iyon. Pero nasa inyo po kung gaano ang gusto nyong anghang. 200 grams na peanut butter, half cup green peas, 1 teaspoon pamintang pino, 2 tablespoon na pickles, 1 tablespoon sugar, pambalansi po ng lasa kasi po yung peanut ko po wala pong tamis yun. Soy sauce, tingnan po natin kung magagamit pa natin. At ito pong ating cheese. At syempre po yung water, pampalambot po natin sa ating beef. Okay, ngayon po umpisahan na po natin yung pagluluto. Okay, atin lang pong prituhin tong ating patatas. Ayan, okay na po ito. Tanguin na po natin. Sunod po natin ng carrots. Yan, okay na po itong carrots. Itimbang itong ating bell pepper, ang ating bahagyang-bahagya lang po natin iprito. Ayan, okay na po ito. Ngayon, umpisahan na po natin yung paggigisa. Lagyan po natin ang bawang, halu-haluin lang po natin hanggang mag-light brown. Sunod natin ng sibuyas. Maglagay na po tayo ng konting sili para po tumalab yung anghang. Pagka po kasi nagigisa yung sili, talaga naman kung lumalabas talaga yung kanyang anghang.
Ayan, pagka po ganyang malambot na yung ating sibuyas, lalagay na po natin itong ating ribs ng baka. Lagay na po natin itong ating pickles. Ayan. Ngayon po, atin po itong tatakipan at hintayin lang po natin siyang magisa hanggang sa lumabas yung sariling juice ba noong ating baka. Okay, takipan po natin at babalikan po natin yan mga 3 to 5 minutes. Ayan, ganyan po. Pag lumabas na po yung pinaka-juice ng baka, talaga naman pong napakabango. Lalagyan na po natin siya ng tubig para po pampalambot. Ayan. Question po, unti-unti lang po yung pagtutubig natin. Patingin-tingin po, kung medyo matigas pa, dagdagan po natin ng tubig. Kasi po iba-iba yung nabibili nating baka. Okay, pagka po ganito, hihintayin lang po natin kumulo. Pag kumukulo na, ilalagay po natin sa medium to low heat yung ating apoy para po dahan-dahan na po siyang mapalambot doon. Okay? Ayan, pagkaraan po ng 1 oras, malambot na po itong ating beef. Lalagay na po natin itong ating peanut. Ayan. Tunawin lang po natin bago natin ilagay yung tomato sauce, yung mga sauce para siguradong tunaw itong ating peanut butter. Ngayon, itong ating liver spread. Wala po kasi kung nabili nung maliit. Ito po kasi malaki. Pwede pong kalahati lang yung ating ilagay. Ayan. Bali po isang latang maliit po iyon. Ayan, tunawin po ulit natin. Ayan. Ngayon, lagay na po natin itong ating patatas. Ayan, sabay na din po natin itong ating carrots, bell pepper. Ayan, sabay-sabay lang. Yung ating 1 teaspoon paminta. Itong ating banana ketchup. Ayan. Itong ating tomato sauce. Itong ating sarsa. Yung pong nilagay kong sarsa, kasi po noon naglagay ako, nagtatanong kung ano pong sarsa yon, Mang Tomas po. Ayan, itong ating sugar, pambalansi ng lasa. Itong ating green peas. Ayan. Yung ating pong soy sauce, titingnan po natin kung mailalagay pa po natin kasi yung pong alat syempre po nasa atin pong panlasa yon. Ayan, ngayon po gagadgaran na po natin yan ng cheese, itong sili. Ayan, nasa inyo din pong panlasa yan, yung sili. Kung mahilig kayo sa maanghang, talaga naman pong yung kaldereta talaga naman pong maanghang. Ayan, okay, ngayon po gagadgaran na po natin ng cheese. Ngayon, syempre po, gadgaran natin ng cheese para lalo pong mapasarap itong ating kaldereta. Ayan. Atin lang pong haluin. Ayan, ngayon po, hihintayin lang po nating medyo lumambot yung ating patatas. At ready na po ito. Siguro po mga 3 minutes.
okay na po ito. Ayan, tingnan nyo naman po ang sarsa. Oh, talaga naman. Sarsang-sarsa pa lang. Talagang ulam na. Ayan. Ayan, okay na po yung ating napakasarap na ribs. Beef caldereta. Nakita nyo naman po yung sarsa. Oh, talaga naman pong nagmamantika na sa lapot. Malambot na po yung ating patatas at carrots. Ngayon, papatayin na po natin. Oh, tingnan nyo naman. Talaga naman. Ay, patayin ko na po ang apoy at ready na po ito para sa ating pananghalian. Okay, ngayon, sandukin na po natin ang yaming kaldereta. Ayan, oh. Talaga naman, ang lapot sa sauce. Ayan, heto na po ang ating spicy kalderetang baka. O paano po, tikiman na po tayo. Okay, ngayon, tikman na po natin. Talaga naman pong napakalambot. Ayan, bumibitaw pa sa akin. Talaga naman pong yummy. Talaga pong napakasarap at malasang-malasa yung ating pagkakagawa sa ating kaldereta. Yun naman pong mga sahog ng kaldereta, yun naman pong ibang maliliit na sangkap, pangkaraniwan na po nating nakikita yung sa ating kusina. Kaya gawin nyo na po ito at talaga naman pong mapapa-extra rice kayo. O, paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes. And don't forget to share and subscribe. Bye-bye!